Humarap sa Senado kanina si PNP Chief Director General Alan Purisima. Binusisi ng mga senador ang kanyang mga ari-arian at ang pagpapagawa nito ng White House sa Camp Crame. Iginiit naman ni General Purisima na ang mga isyong kinakaharap nito ay dahil sa mga taong natatamaan ng kanyang reforma sa pagkuha ng lisensya ng baril sa Firearms and Explosives Office. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Brian De Paz. Brian, good evening. Yes, Attorney Reggie, humingi nga kanina ng paumanhin itong si PNP Chief Director General Alan Purisima sa hindi niya pagdalo ng mga nakalipas na pagdinig ng Senado at sinabi niya hindi niya alam itong mga nasabing mga schedule at sa pagharap niya nga kanina dito sa isinagawang pagdinig ng komite ukol sa issue ng crime rate, pagtaas ng crime rate at yung iba't ibang isyong kinakaharap ng PNP, inusisa ng mga senador itong mga ari-arian ni General Purisima na nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng nasabing opisyal. Kabilang nga dyan itong kanyang mga house and lot na nasa Caloocan City, Cubao, Quezon City, San Leonardo, Nueva Ecija at San Ildefonso sa Ilocos Sur. Bukod pa dyan yung mga sinasabing mga sasakyan ng opisyal. Tanong nga ng mga senador, paano nakabili ng ganitong mga mamahaling sasakyan at ari-arian? Ito si General Purisima gayong nasa 1 point something o 1.2 million pesos lang sa loob ng isang taon yung kinikita ng nasabing opisyal. At narito nga yung kaninang pagdinig. Saan po kayo nakabili ng Land Cruiser na 2013 na 1.5 million? Parang maraming magkaka-interest po dyan. Ito pong Land Cruiser na to, Your Honor, ay nabili ko mismo sa dealer ng Land Cruiser dito po sa San Fernando, Pampanga, na nagkataon po ay nagbigay po ng malaking diskwento dito sa Land Cruiser na to noong panahon na yun. Hindi rin pinalampas kanina, Attorney Reggie, itong issue pa rin ng kontrobersyal na White House na tinutuluyan nga ng PNP Chief na na-turn over mismo sa PNP noong December 2013. Yan ay pinagawa nitong nakalipas sa taon at duda nga itong si Senador Grace po, bakit nauna yung pagpapagawa to follow na lang itong nasabing donasyon ng mga kontratista at sinasabing mga kaibigan nitong ni General Purisima at ayon mismo kay Purisima, galing nga dun sa kanya mga kaibigan at hindi niya inisyuhan ng resibo. Bukod pa dyan, inamin mismo ni General Purisima na nasa book of accounts na nila yan. Pero ayon naman kay Senador Sergio Osmeña, tila bakit inuna pa itong pagpapagawa ng White House at bakit iniisip yung kapakanan ng kanyang mga polis, kabilang na nga dyan yung kanilang transient house at yung pasilidad ng ospital na nasa PNP. At narito nga yung kaninang pahayag. Para sa bahay po ng Chief PNP, sa dahilan nga po na binabaha nga po noon pagka malakas po ang ulan. Napakabait nila. They're worried about the house of the PNP chief and not the health of the members of the PNP. Kaya medyo walang credibility yung rason mo eh. Kanina naman, Attorney Reggie, itinama ni dating PNP spokesman Reuben Chodor Sindak itong kanyang pahayag na galing mismo dun sa mga kaibigang maso ni General Purisima yung nasabing donasyon at narito yung kanyang sinabi. Okay, nag-usap. That part, ma'am, hindi po, ma'am, dahil yung ang impression ko, biglaan po yung tanong mo and I had to respond to the queries of the media po. Although you did not attempt to correct yourself soon after that, right? Yes po, ma'am. It was my fault, ma'am. Kanina, Attorney Reggie, full force itong mga nasabing general sa ginawang pagdinig ng Senado. At ayon naman kay Senador po, questionable pa rin itong prosesong ginawa ni General Purisima sa nasabing deed of donation. Ayon naman kay Teresita Angsi, ang chairperson o founding chair ng Movement for Restoration of Peace and Order, ay dapat i-institutionalize na lang itong mga donasyon sa halip ibigay na lang mismo sa PNP Foundation at yung mga request regarding sa pagpapagawa, yung mga tulong ay idaan na lang dun sa nasabing foundation. Ayon naman kay General Purisima sa kanyang statement, ito'y bunga lang naman yung mga batiko sa kanya, bunga lang nung kanyang paghihigpit doon sa proseso ng pagbibigay ng lisensya doon sa baril sa Firearms and Explosive Office. Ayon naman kay Senador po, hindi 100% yung kanyang paniniwala doon sa mga pahayag kanina ni General Purisima at sa halip tuloy yung kanilang ginagawang committee report dahil kanina in-adjourn na ito At may mga sinasabi pa kanina itong si Senador po, bakit hindi yung Internal Affairs Office at NAPOLCOM magsagawa na lang ng investigasyon laban kay General Purisima. Ayon naman sa IAS, pag-aaralan pa kasi yan dahil meron daw memorandum na hindi maaaring imbestigahan ng IAS itong PNP Chief hanggat walang basbas ng Pangulo.
Brian, tanong ko, no, doon sa mga idineklara niyang value ng mga properties niya sa SALN, na-explain ba ni General Purisima kung bakit ganun lang kaliit yung mga value ng mga properties na yun? Hindi niya inisa-isa kanina yung mga detalye niya na Attorney Reg, at sa halip isusumitin niya na lang daw dito sa komite itong nasabing mga issue. Nasagot niya rin ba yung sinabi ni Commissioner Duque ng Civil Service Commission na maaaring meron ngang pagkakamali o violation ng SALN law dun sa ginawang SALN ni Purisima? Hindi na tanong kanina yan ni Senador po, at sa halip nga sinasabi ni General Purisima, yun yung mga sinasabi niya, nagkaroon siya ng discount kaya bumaba, nakakabili siya ng ganito, ganire, at meron din naman trabaho yung kanya misis. Yeah. Mula ba dun sa mga tanong ng mga senador kanina na present sa committee hearing, meron ba tayong parang insinuation na maaaring nakapag-commit itong si General Purisima ng any crime, kumari indirect bribery, o kaya naman yung mga nag-donate corruption of public officials or violation ng graft and corrupt practices law? Indirect bribery, Attorney Reg, yung isang nakikita ni Senador po, dahil nga dun sa mga sinasabing donasyon na to follow yung deed of donation, na dapat nga muna, sisiyasatin muna ni General Purisima yan, di ba, sa tanggap ng tanggap, dahil baka yan ay gawing ehemplo nung ibang mga pulis na nasa lower ranks na gagawa rin sila ng bahay nila na ito'y mula rin sa donasyon at magiging bad example dun sa mga pulis sa ating bansa. So, hihintayin na lang natin ang committee report ng committee na yun? Yes, Attorney Reggie, dahil meron committee report si Senador po, pero sinabi namin kanina kung may possible ba na maghain din sila na reklamo laban sa PNP chief, ay hintayin na lang daw yung committee report. Maraming salamat, Brian De Paz, para sa ulat.